Hi guys! Welcome to my mini vlog. And for today's vlog, samahan niyo akong maglinis serye part 2. At ayan na nga guys, kitang-kita niyo naman sobrang daming kalat. At ayan, inumpisan ko na nga yung mga sampay ko ay nilipat ko na sa kabilang dako. Diyos! O diba, nakikita mo pa lang yung kalat, parang pagod ka na agad at gusto mo na lang ipagtatapon lahat ng kalat. At ayan na nga, tinanggalan ko na ng mga pundo yung aking mga unan at bedsheet. At ayan na nga, inumpisan ko na rin magtanggal ng ibang mga kalat. At yung mga damit na nilaban ko lang kahapon, inilipat ko na muna sa kabila dahil hindi pa nga tuyo. Hindi pa natin maitutupi. Yung ibang mga gamit na hindi na natin gaanong ginagamit, ilalabas ko na muna. At yung iba naman itatabi ko lang din dito. Kasi halos lahat ng mga nakatambak na yan, mga gamit sa motor, kaya hindi natin pwedeng alisin. Dahil nga yung motor natin, minsan baka masira. Kaya ayan, yung mga gamit niya, nandyan lang. At yung ibang mga nakasako naman, mga damit yun ng mga pinagliitan. Hindi naman sila luma. Pwede pa naman pakinabangan. Sa totoo lang, balak nga namin ipamigay yung mga damit na yun sa mga kapatid nating ITAS. Kapag nagka-service tayo, ipapamigay na natin. Sayang lang din naman kung itatapon natin. Mga 4 or 5 sako yata yun ng mga damit. Okay na okay pa naman sila. At least, para mapakinabangan ng ating mga kapatid, diba? At ayan nga, sinimulan ko na yung aking paglilinis at hindi ko alam kung anong oras ako matatapos nito o hanggang bukas ba. Dahil may mga asungot nga na nakikisabay dito. Pagod na rin kasi ako sa mga oras na yan at nagugutom na rin ako. Naalala ko bigla na hindi pa nga pala ako nakapagluto kahit kanin man lang. Pagtingin ko nga sa orasan, alauna na pala yan. Kaya pala nagugutom na rin ako. Buti na lang yung mga kasama ko mga asungot, hindi pa nagsisihingi ng mga makakain. Dahil nga busog sila kung ano-ano kasing kinakain nila. Kaya hindi sila nakakaramdam ng gutom. Pasensya na nga pala kayo guys kung ganyan lang kahina yung boses ko dahil nga hindi ko malakasan kasi tulog na yung aking mga Janakis. Sa gabi kasi ako nagvo-voice over dahil nga sa umaga sobrang ingay at dahil nasa tabi tayo ng daan, sobrang daming mga dumadaan ng mga sasakyan, tricycle, motor, yung mga bata naglalaro sa daan kaya sobrang ingay, hindi ako makapag-voice over pag umaga. Kaya ginagawa ko, sa gabi ko na lang bin-voice over yung mga vlog ko habang tulog yung aking mga anak. Kaya ganyan, hindi ako ng masyadong malakas. Baka kasi magising sila at yung mga kapitbahay ko, baka batuhin na ako dito pag mag-ingay. Sa mga kapwa ko content creators, saan kayo nagtatagal? Sa pag-i-edit o sa pag-voice over? Ako kasi mas nagtatagal ako sa pag-voice over kasi nga paulit-ulit na lang. Kapag may mga dumaang sasakyan, minsan na nasasama sa pag-voice over ko, nare-record din. Kaya minsan inuulit-ulit ko. Mga asong tumatahol, mga taong naglalakad, na nagkukwentuhan, ganyan. Kaya inuulit ko na lang. Kaya minsan inaabot ako ng ilang oras sa pag-voice over. Hindi rin talaga biro yung pagiging content creator kasi kailangan mo talaga maglaan ng oras sa paggawa ng content, sa pag-edit at sa pag-voice over. Kaya minsan yung mga video ko natatambak na lang talaga sa cellphone ko at nalilate upload na lang. Dahil nga minsan hindi ko ma-edit dahil sa sobrang dami kong ginagawa. Kailangan kong kumilos dito sa bahay, mag-asikaso. Kaya minsan late na ako makapag-edit ng mga vlogs ko. Pero minsan nakakalibang din naman ang pagbablog. At ang kagandahan pa nun, hindi ka lang nakakapag-content, nakakapaglinis ka pa ng bahay or nakakagawa ka pa ng mga gawaing bahay na hindi mo akalaing magagawa mo. At ang kagandahan pa ng pagiging content creator, hindi ka lang kikita, napapaganda mo pa yung bahay mo sa paggawa ng mga content ng mga paglilinis or DIY, ganyan. Kaya sobrang nakakalibang din. Kaya sa mga kapwa ko content creator dyan, saludo ako sa inyo dahil sa sipag at tiyaga ninyo sa paggawa ng mga content.
At ayan guys, kung makikita niyo yung mga nakasako na yan, damit lahat yung laman ng mga yan. Yan yung mga ipamimigay natin sa mga kapatid natin kapag nagkaroon tayo ng service. Sana nga magkaroon na tayo ng service para maipamigay na natin at para mabawasan naman yung nakakatambak na mga gamit dito sa ating kwarto. Sayang din naman kasi kung itatapon lang natin, at least mapakinabangan ng ibang tao, di ba? Mga pang-alis at mga pangbahay, halo-halo na yan. Magaganda pa naman. At sa wakas na nga, natapos na tayo sa ating linis serye part 2. So hanggang dito na lang yung ating video guys. Bye! Salamat sa panonood!